people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, syempre marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa laban ni Samantha Victoria Acosta dito sa Miss Cosmo World competition, international na to? Well, ang masasabi ko ay good luck, di ba? So, yon. So, alam naman natin na itong si Samantha ay palaban at alam naman natin na talaga namang ready na siya para sa kanyang laban. Nakakaloka, no? Parang pagkatapos niyang koronahan ng Miss Cosmo Philippines, ay agad-agad na siyang umalis. So, walang preparasyon. Uso na yan ngayon. Yung bukas na yung pageant, tapos go. Di ba? Diretso na. Gamitin mo yung mga materyales mo na ginamit dito sa national pageant. Nakakaloka. Ay, nako, bakit ganyan ba yung mga pageant sa Pilipinas? Kung kailan na pageant na international ay magaganap next week, saka lang sila magpapapageant. Kawawa tuloy ang mga nagiging kandidata natin sa mga ganyang eksena. Pero syempre may tiwala naman ako kay Samantha at naniniwala ako na possible niya may uuwi uli ang corona ng Miss Cosmo World sa ating bansa. Diyos ko, ako talaga trauma ako sa mga Cosmo na yan. Charot! Anyway, good luck at saka ngayon palang congratulations na. Diba? Kasi alam naman natin na palaban at talagang kalibre talaga itong si Samantha Victoria Acosta. So, laban. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo si Vina ng Thailand ay muling magbabalik sa Miss Universe Thailand? Ay nako, ewan ko dyan. Lagi na lang may pasabog at paandar talaga si Vina. Pero syempre kung magbabalik siya, masaya ang mundo ng pageantry. Lalo na kung talagang confirm siya ha. Kasi syempre alam naman natin ng mga Thai people na talagang gusto talaga nila tong makoronahan ng Miss Universe. At pagdating niya sa Miss Universe, oh my gosh, kakabog yan ng bonggang-bongga. Pero ang tanong, di ba, makuha niya kaya yung standard na hinahanap ng Miss Universe para maging Miss Universe? So parang feeling ko, top 5 uli yan kung makakarating yan sa Miss Universe. Eh kasi naman, Diyos ko, caliber yan pagdating sa performance. Parang feeling ko, magiging madali sa kanya ang pagtungtong sa top 5 ng Miss Universe. Diba? Kaya, go lang, Vina. Kaya mo yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Boy Abunda, dismayado sa Miss Universe. Dahil nga si Sir Boy Abunda ay naguluhan sa mga eksena dito sa Miss Universe, ayun, so hindi niya nagustuhan na ang Miss Universe this year. At confused nga daw siya sa mga nangyayari. Ay nako, masasabi ko hindi lang ikaw, kahit ako, di ba? So yon, at hindi lang kami. Marami tayo, di ba? So yon. So ako para sa akin, yes, medyo talagang magulo talaga ang Miss Universe this year. Kung titignan mo ha, una, syempre, wala naman silang ganap. Paikot-ikot yung kandidata sa loob ng hotel, dadala-dala yung maleta. Pagkatapos, ang pinaka-nakakaloka, wala talaga silang eksena. Kung hindi pa nga dumating yung preliminary competition parang wala pang, hindi pa natin makikilala isa-isa yung kandidata. At doon lang natin naintindihan na, okay, so ito pala yun. So yun, di ba nakakaloka? So sabi ng ganun, bara-bara na lang daw yung Miss Universe. Well, hindi na bago yan. So, bahala sila sa buhay nila. So, kung i-continuous nila yung ganyang style, ay nako, maraming magagalit. Magmumukhang minor pageant na talaga sila. So, totoo lang, kung hindi mo nga iisipin yung name na Universe,
wala na. Di ba? But good luck, good luck, good luck sa kanila sa susunod na taon na sana mas mapaghandaan nila ng bonggang-bongga at sana matrabaho nila to ng maigi. So, laban lang universe, kaya ninyo yan. Kasi nangangapa din naman sila kasi bago nga, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, mahina ba talaga ang laban ng mga international beauties na sumali sa iba't ibang klase ng pageant? Siyempre, katulad nga ni Dominican Republic na lumaban sa Miss Universe na naging fourth runner-up dito sa Miss International at nauwi sa wala ang laban niya sa Miss Universe. At ganun din si Miss Pero kung saan naging second runner-up naman sa Miss International pero hanggang top 12 lang ang narating sa Miss Universe. And then, eto nga si Atisa Manalo naman ay sa Cosmo na naging top 10 lang. O, di ba? Kung titignan mo si Atisa pa din yung pinakamataas na rank sa kanila. Kasi di ba, si Atisa top 10 tapos first runner-up sa Miss International. Si Peru, second runner-up naman sa Miss International, naging top 12. At ito naman si Dominican Republic hanggang top 30 lang. So, fourth runner-up sa Miss International. O talagang di ba? Kita mo talaga yung leveling ng galing nila. Pero, ayun nga. So, medyo mahina ba ang caliber nila? I think, dahil nakikita pa rin sa kanila yung pang Miss International na galawan. Ayun yung naging problema. Parang tatak Miss International talaga sila. Pero, kung gagawin nila ay talagang pipilitin nila yung sarili nilang mag-transform, like katulad ng kay Catriona Gray, di ba? Galawang Miss World, lamya-lamyaan, pero biglang pak, oh, di ba? So talagang kung willing ka talagang makuha yung tinatawag na universe, so kailangan kuhanin mo siya ng with target talaga. Kasi ganun yung ginawa ni Catriona Gray, kaya yan ay naging Miss Universe. Halimbawa, si Atisa Manalo, ayan. So, tinatanong kung magbabalik pa si Atisa Manalo. Ang sagot niya, hindi niya alam. Wala siyang plano. So, sa madaling salita, hindi siya nagpaplanong bumalik. Pero kung sakasakaling maisipan niyang bumalik dito sa Miss Universe Philippines, I think you have to make sure yung sarili mo kung gaano ka ba ka-strong talaga as a woman. 'Di ba? Kasi mahirap kasi yung pupunta ka, pero parang ang atake mo kasi ay ganun pa din. Kahit ikaw mismo sa sarili mo ay pinagdududahan mo, hindi ka talaga mananalo. Dapat alam mo yung tinatawag na kalibreng galaw. So, nakita naman nila yan kay Catriona Gray. Actually, hindi naman nila kailangan gayahin si Catriona Gray. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-transform yung sarili nila to make sure na, alam mo yon, na makuha nila yung dapat nilang makuha. Na dapat ganun sila katapang, dapat ganun sila katibay at kagaling. Diba? So, yon. Yun yung nakikita ko na dapat nilang gawin. Kailangan nilang mag-transform talaga. So, good luck. Diba? Kung si Atisa ay babalik. So, yon. And then, eto nga, kahapon nga, mainit na pinag-uusapan ang pag-dethrone sa National Director ng tawag dito, ng Miss Grand International India. Kasi nga, dahil nga sa naging involved to sa Miss Universe. Kumbaga, siya din yung national director ng Miss Universe at nagkakaroon ng conflict doon sa brand, di ba? So, ang tanong dun lahat, makakaapekto ba to kay Miss Grand International India na kung saan yung title holder ngayon? And then, ayun nga, umaasa nga ang lahat na madidethrone to at kay CJ ibibigay ang corona ng Miss Grand International. To be honest, walang ganun mga Mars. So, according dun sa source ko, walang ganun. Wala silang planong i-dethrone si Miss India kasi hindi naman nakakagawa ng labang sa kanila. And then, yung national director ang mismo nag-decide na gusto na muna nilang tumiwalag dito sa Miss Grand kasi nga focus sila dito sa Miss Universe. Kumbaga parang, ayan, nakapanalo tayo ng Miss Grand, try naman natin ng Universe. O, ganon. So, kung tatanungin mo naman ako, dapat ba i-dethrone? Walang i-dethrone kasi wala namang ginawang mali. Si Miss India, si Rachel mismo. Kung ang pagkatao ni Rachel ay may ginawa siyang mali doon, ayun. So ngayon, ang akin,
masaya ang mga queens ng mga ano dito ng Miss Grand. So si CJ, she's very happy and contented kung ano ang nakuha niya dito sa Miss Grand. Kasi ginawa naman niya na yung best niya at yun yung husga sa kanya, first runner-up, and huwag tayong maghangad na ay sana matanggal to si ano para palitan ni CJ. Be happy for CJ and be happy for Miss Grand International winner na si Inja. Kasi parang feeling ko maganda yung relationship nila at syempre hindi rin naman gugustuhin ni CJ kung papalitan siya dahil nakagawa sila ng mali, di ba? So parang feeling ko mas maganda na yung ganyan kaysa naman yung ginawa kang replacement, kasi mas gusto ko na lang din na abangan na lang natin yung susunod na lalaban ng Miss Grand Philippines. And then, malay mo, siya ang makakuha ng corona. So, yan, di ba? Ayun yung the best. Kesa yung isipin mo na ganito. Parang pangit kasi. So, ako mas gusto ko na lang, okay, first runner-up na si CJ. Sana maraming blessing at maraming project ang dumating kay CJ. And then, dito naman sa laban niya, sa laban ng mga susunod na Miss Grand, sana, ayun, makuha natin ang corona. Diba? So, yon, ganun lang yun kasimple. Huwag natin gawing complicated. Kaya, walang dethrone na magaganap at tuloy-tuloy ang kanilang tour. So, ngayon, ano ba yung pasabog? Yung pasabog ay uuwi sila ng Pilipinas at magkakaroon yata sila dyan ng magandang o malaking event. So, yun yung abangan ninyo. Ganon, di ba? Nakakaloka kayo kung ano-ano yung mga tumatakbo sa utak ninyo. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Dahil Michelle D, maingay na pinag-uusapan ngayon sa sulok ng mundo, sa social ng, sa mundo ng pageantry dahil nga lalaban nga ito ng Miss Grand daw. Confirm ba to o hindi? To be honest, may pinost kasi itong si Michelle D na parang nagpapahiwatin siya na gusto niya nang sumali sa Miss Grand. Pero kasi hindi naman daw niya kino-close yung door niya at hindi naman niya tinatanggihan. So, siguro pinag-iisipan niya. Ngayon, kung sasali siya, bongga. Kung hindi naman, okay lang. So, kung ako ang tatanungin mo, syempre, dapat pag-isipan niya to, pag-aralan niya ng maigi. Kasi, syempre, hindi naman porket galing siya sa Miss World, galing siya sa Miss Universe, ay baka mamaya gawin ka lang dyan top 5 uli, di ba? Pero, kung kaya siyang ipanalo, kaya niya ipanalo ang Miss Grand, why not? Di ba? Grand is grand, di ba? So, yon. So, depende yan. Depende sa sitwasyon, depende sa desisyon niya. Kung ano man yung maging desisyon ni Michelle D, for sure, lahat tayo susuporta. Pero, syempre, nandoon ako na ayoko naman masayang siya ng ganun-ganun lang, di ba? Pero, kung gusto niya talaga ng corona, at kung gusto niya i-try, why not? Diba? So, everybody's happy. At support yan for sure, 100%. Diyos ko, sa Miss Universe na sinuportahan natin siya. Dito pa kaya sa Miss Grand. At dito maraming makakalaban dito si Mr. Nawat. Pag once na si Miss Philippines ay hindi niya pinanalo ng bonggang-bongga. Charot. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Pero parang feeling ko kung sakaling si Michelle D ay sasali dito, baka si Michelle D ang maging history na the first ever Golden Crown. O, di ba? So, iniisip natin si Celeste, yun naman pala, si Michelle din naman pala yung nagpaplano, di ba? Nakakaloka. Si Celeste Cortez nga, tinanggihan, natakot Pero itong si Michelle din, medyo malakas-lakas ang loob. Pero parang feeling ko, ako to be honest, wag na lang. Oo. Parang mas gusto ko na siyang manatiling Miss Universe. Kasi dapat yung mga queens na ganito, yung mga mabibigat, pag-isipan nilang maigi. Kasi si Mr. Nawat, talagang hindi kanila panghihinayangan na ligwakin ng ganun-ganon, di ba? Ewan natin, malay mo, dito sa Miss Grand, kung tinanggihan siya ni Kun An, dito naman ay biglang kunin ni Nawat at gawin siyang reyna. So, hindi din natin alam. Basta siguro, kung nafe-feel niya at the best yung decision, why not? Diba? So, ibig sabihin lang yan, hindi kinikilala ni Michelle din na isang minor pageant ng Miss Grand. Kinikilala niya ang Miss Grand na isa sa mga pinakamaganda
na pageant dahil nagpaplano siyang sumali dyan. Di ba? Michelle dito ha. Okay, so tingnan natin. So, laban lang Pilipinas. So, tingnan natin kung ano magiging eksena nila. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.